Breaking news, pinag-usapan ng mga world leaders ang ginawa ng Israel at ng gobyerno ng Lebanon. Marami ang hindi makapaniwala dahil pumayag ang Israel sa suggestion ng Lebanon. At isa pang kinagiliwan ng maraming mga Israelita dahil pumayag mismo ang gobyerno ng Lebanon na ang Israel ay may gawin sa loob mismo ng lupain ng Lebanon. Ano kaya ito? Isa pang breaking news mga kaibigan, maaaring mabibigla ka dahil ang Hamas mga kaibigan ay may offer sa Israel. At ang offer ng Israel, nais nilang magkaroon ng 5 hanggang 10 taon na truce sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ano naman kaya ang reply ng Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. At bago yan, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay araw ng Miyerkules, March 12, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Lebanon, Israel at ng Hamas. Maraming pagkakataon na winasak ng puwersa ng Israel ang maraming lugar sa Lebanon, mga infrastructures, lalong-lalo na mga kaibigan ang mga lugar na kung saan may kinalaman ang militanteng grupo sa lugar na ito na tinatawag na Hezbollah. Marami ring mga naitala ang nasawi sa kampo ng Hezbollah at mga nasawi sa mga sibilyan. Hindi rin maikakaila na meron ding mga miyembro ng IDF ang nasawi mismo sa loob ng Lebanon habang nagsasagawa ng major operation ang IDF mismo sa lupain ng Lebanon. Nahinto lamang ang mga matitinding bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah nang mag-agree sila ng ceasefire. Sa loob ng mahabang panahon, walang presidente ang Lebanon. Hanggang sa pagkatapos ng giyera ng Israel at ng Hezbollah, nagkaroon ito ng bagong pangulo. At sa pagkakaroon ng bagong pangulo ng Lebanon, mas lalong nawala ng kontrol ang Hezbollah sa lugar ng Lebanon sapagkat mismong ang pangulo ng Lebanon ayaw nila na mamayagpag ang Hezbollah sa kanilang lugar. Maraming pagkakataon na may eroplano na nagmula sa Iran upang maghatid ng tulong sa Hezbollah. Pero hinarang ito mismo ng gobyerno ng Lebanon kasama ang mga sibilyan at opisyals. Patunay na ayaw na ng gobyerno ng Lebanon na manghimasok pa ang bansang Iran sa kanilang bansa bilang suporta sa Hezbollah. Ngayon mga kaibigan, March 12, ngayon lamang ito ibinalita sa taong ito mga kaibigan na ang gobyerno ng Israel at ang presidente ng Lebanon ay nagkasundo ng maraming mga bagay. Ayon mismo mga kaibigan sa opisina ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na nagkausap sila ng Lebanese government. At ang pag-uusap na ito mga kaibigan ay dinaluhan ng Pransya at ng United States of America. Nakasentro ang pag-uusap na ito sa peace between Lebanon and Israel. Kaya nga sinabi natin kanina mga kaibigan na pinag-usapan ito ng mga world leaders. Dahil nagkasundo ang Israel at Lebanon na magkakaroon sila ng palitan ng mga trabaho, lalong-lalo na sa mga tao sa kanilang bansa na walang hanap buhay. Ito mga kaibigan, marahil ay mabibigla ka sa sinabi mismo ng gobyerno ng Lebanon at hindi ka panipaniwala pero talagang nangyari. Halos lahat ng mga world leaders magagalit ito at talagang ayaw nila na merong mangialam sa kanilang lupain. Lalong-lalo na ang mangingialam ay mula sa ibang bansa. Pero ibang-iba ang ginawa ng presidente ng Lebanon sapagkat pinahintulutan nito na ang Israeli government ay manatili sa okupadong lugar na nasa loob mismo ng Lebanon. Ibig sabihin nito mga kaibigan, malayang-malaya ang mga Israelita na labas-pasok mismo sa Lebanon.
Pero of course, nagbigay rin ng blue line ang Lebanon. Hanggang sa lugar lamang na inalaw ng gobyerno ng Lebanon maaaring pumasok ang Israel. Pero ganun pa man mga kaibigan, talagang pinag-usapan ito dahil kung tutuusin, lupa at teritoryo pa rin ng Lebanon ang pinag-uusapan at tila ibinibigay ito sa gobyerno ng Israel. Hindi ba't ang pagpapahintulot ng gobyerno ng Lebanon na gamitin ng Israel ang kanilang teritoryo ay para na rin itong ibinibigay nila? Kaya lang mga kaibigan, meron ding hinihingi ang Lebanon. Ano kaya ito? Meron palang bihag ang Israel na kung saan ito ay mga Lebanese citizen. Ito ngayon ang hinihingi ng gobyerno ng Lebanon. At alam nyo ba mga kaibigan, pumayag ang Israel na ito ay palayain. Ayon sa Lebanese President na si Joseph Aoun, itong presidenteng ito mga kaibigan ay kandidato ito ng United States of America upang mamuno sa Lebanon. Hiningi nito sa Israel ang 5 mga hostage. At alam nyo ba mga kaibigan, ang 4 ay agad na ibinigay ng Israel kahapon, March 11, 2025. At nangako ang Israel na ngayong araw na ito ibibigay ang huling hostage na hinihingi ng Lebanon. Pero ang talagang pinag-usapan mga kaibigan at medyo duda rito ang karamihan sapagkat ang huling hostage na hinihingi ng Lebanese President ay miyembro pala ng Hezbollah. Nako, ano kayang drama ito mga kaibigan? Ayon sa ulat, sa total na 11 na bihag ng Israel ay mga Lebanese national at ang 5 rito ay ibinigay na ng Israel. Ibig sabihin, meron pang 6 na mga natitira. Pero marahil ay importante ang nasabing huling bihag na pinakawala ng Israel na miyembro ng Hezbollah dahil maging ang United States of America at Pransya ay pumayag na ibigay ng Israel ang hinihingi ng Lebanon. At isa pang breaking news mga kaibigan na maaaring ngayon mo lamang ito narinig sabagat ayon sa ulat, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang militanteng grupo sa Gaza na tinatawag na Hamas ay nag-offer sa Israel. At alam nyo ba kung ano ang kanilang offer mga kaibigan? Ayon sa Hamas, nais nilang magkaroon ng truce ang Israel at Hamas sa loob ng 5 taon hanggang 10 taon. Nako, hindi ito ginawa ng Hamas mula nang sumiklab ang digmaan ng magkabilang panig noong October 7, 2023. At ito pa mga kaibigan, ayon mismo sa Hamas, sa loob ng 5 taon hanggang 10 taon ay ibababa na nila ang kanilang mga armas. At eto pa, hindi na raw sila mangingialam sa gobyerno ng Gaza. Nako, kaduda-duda itong mga kaibigan. Sinabi lamang ito ng Hamas matapos na napaulat na nagkaroon ng sekretong pag-uusap ang presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump at ang pamunuan ng Hamas. Marahil ay malaking faktor ang nasabing sekretong pag-uusap ni President Donald Trump at ng Hamas dahil sa offer ng Hamas sa Israel. Ano ang iyong masasabi riyan mga kaibigan? Nagsasabi kaya ng totoo ang Hamas o ito ay isang drama lamang para sa isang napakalaking plano? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At mga kaibigan, tututukan natin ang mga bagong pagbabago sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Dito lang sa Usapang Banal. At para makatutok ka mga kaibigan, hinihimo kita na sana isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Maaari din po kayong magpa-member sa channel na ito sa pamamagitan ng pag-click ng join button. At kung maging member ka, magkakaroon tayo ng pagsa-shoutout sa inyo sa ating mga future uploads. At malaking tulong din ang inyong pagpapamember dahil sa inyong ginagawa ay naipagpapatuloy natin ang ating programa. Namimigay kasi tayo ng mga gamit gaya ng tsinelas, damit, bigas sa mga taong talagang nangangailangan sa mga isla na malayo sa syudad. At sa lahat ng aking mga kababayan na narito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.